Naku, President Xi Jinping inatake? Lumalalang issue sa kalusugan ng presidente, maaaring magbunga ng tensyon at posibleng giyera. Ito kaya ang dahilan ng unti-unting pagbagsak ng China? Kumalat sa iba't ibang news outlet at social media ang dalawang litrato ni Xi Jinping noong nakaraang linggo habang nakaupo at mistulang inaatake. Makikita ang mukha nitong namimilipit sa sakit habang nakaupo. Sinasabing ito ay nangyari sa isang Chinese Communist Party plenary meeting. Kumpirmado kayang inatake si President Xi Jinping? Ano ang kakahinatnan ng China kung talagang lumala ang kalagayan sa kalusugan ng kanilang presidente? Posible kaya ang giyera at tuloy-tuloy na pagbagsak ng isa sa tinaguriang pinakamalakas na bansa? Bakit napakaraming kamalasan ang nangyayari sa China? Yan ang ating aalamin. Kitang-kita sa litrato ang mukha ng presidente pagkatapos uminom mula sa tasa. Tila namimilipit sa sakit. Hindi lang iyan, isa sa netizen ang nagsabi na may nakakita daw umano na nahulog pa sa upuan ng presidente at inagapan agad at isinugod sa ospital. Kumalat ang litrato nito sa iba't ibang social media, lalo na sa X at Facebook, kung saan ang isang post sa X ay nakakuha ng mahigit 2.4 million views at halos nasa 7,600 likes. Ang sabi sa post, unconfirmed, Xi Jinping reportedly suffers stroke. Bagamat wala pang kumpirmadong impormasyon, ang mga ganitong balita ay nakakapagdulot ng intriga sa mga tao, hindi lamang sa China, kundi pati na rin sa buong mundo. Mahirap kumpirmahin ang mga ganitong issue, lalo na kung ang pag-uusapan ay mga masasamang bagay tungkol sa presidente ng China. Maingat na tinatago sa publiko at media ang mga ganitong usapan. Bilang estratehiya ng isa sa pinakamalakas na bansa, iniiwasan nito na magkaroon ng ibang mga bansa, lalo na ang mga kaaway nito, na samantalahin ang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng maingat na pagtatago at malalang media censorship, hindi maiwasan na may mga kumakalat na mga balita tungkol sa sitwasyong kalusugan ni Xi Jinping. Sa isang hindi kumpirmadong balita, sinasabi na tinamaan ng cerebral aneurysm si Xi Jinping noong 2022 sa kalagitnaan ng COVID-19 issue. Bumula ang issue dahil sa nakalipas na 21 na buwan. Hindi lumabas at nagpakita ang presidente sa publiko. Ang cerebral aneurysm ay isang kondisyon kung saan mayroong pag-umbok o pamumuo ng dugo sa isang ugat sa utak. Ito ay maaaring magdulot ng pagputok ng ugat na nagre-resulta sa pagdurugo sa utak. Karaniwang walang sintomas ito sa simula, ngunit kapag pumutok, maaaring magdulot ng matinding sakit ng ulo, pagkahilo o pagkawala ng malay. Sa loob ng 21 na buwang hindi pagpapakita ni Xi Jinping, hindi malayo na maaaring nagkasakit at na-ospital nga ang presidente. Hindi lang yan, naobserbahan din ng publiko ang hindi maayos na paglalakad ni Xi Jinping. Isang maaaring indikasyong may problema ito sa kalusugan. Marami ding nagsasabi na mayroon itong problema sa puso. Kamakailan lang, napansin ng ilang tao na tila nagkaroon ng pagbabago sa timbang ni President Xi Jinping. May mga pagkakataon rin na siya'y tila hinihingal o mabilis mapagod. Kung totoo nga at kumpirmado ang lumalalang kalusugan ni Xi Jinping, hindi ito magiging maganda para sa isang malaking bansang maraming kalaban. Maaaring magbukas ito ng mas malalim at seryosong mga issue sa politika at seguridad para sa China. Ang pagpanaw ng isang leader na may malalim na impluensya tulad ni Xi Jinping ay hindi lamang magiging sanhi ng malawak na pag-aalala, kundi maaaring magdulot din ng matinding tensyon sa loob at labas ng bansa. Una, pag-aagawan sa kapangyarihan. Isa sa mga pangunahing banta ay ang potensyal na pag-aagawan sa kapangyarihan sa loob ng Communist Party. Sa kabila ng matinding kontrol ni Xi Jinping sa pamahalaan, ang kanyang kamatayan ay maaaring magdulot ng power vacuum na magpapalakas ng hidwaan sa pagitan ng mga potensyal na tagapagmana at mga factions sa partido. Ang pagkakaroon ng mga ambisyosong leader at hindi pagkakasunduan sa kanilang mga pulisya ay maaaring magdulot ng internal tensions at mga politikal na kaguluhan. Ikalwa, pagbabago ng direksyon sa politika. Ang pagkakawatak-watak sa loob ng partido ay maaaring magresulta sa pagbabago sa direksyon ng politika ng China.
Ang bagong leader ay maaaring magpatuloy sa mga patakaran ni Xi Jinping o kaya naman ay magpatupad ng mga bagong estratehiya na maaaring magdulot ng pag-urong o pag-unlad sa iba't ibang aspeto ng bansa, mula sa ekonomiya hanggang sa relasyon sa ibang bansa. Ikatlo, social at economic crisis. Ang kakulangan ng malinaw na liderato ay maaaring magdulot ng pangkalahatang destabilisasyon na makakaapekto sa ekonomiya ng China. Ang negosyo at pamumuhunan sa bansa ay maaaring mag-atubili, nagre-resulta sa pagbagsak ng merkado at mas mataas na antas ng unemployment. Ang sosyal na kaguluhan ay maaari ring lumitaw, lalo na kung ang mga mamamayan ay mawala ng tiwala sa bagong leader o sa pamahalaan. At ikaapat, pag-udyok ng digmaan. Sa labas ng bansa, ang kamatayan ni Xi Jinping ay maaaring hikayatin ang mga kalaban ng China na subukan ang lakas ng bansa. Ang mga bansa na may tensyon sa China ay maaaring maglunsad ng mga aksyon na maglalagay sa bansa sa mas mahirap na sitwasyon. Ang mga territorial na hidwaan tulad ng sa South China Sea o ang issue ng Taiwan ay maaaring magsimula o lumala na nagre-resulta sa posibleng militar na pakikialam o tensyon sa rehiyon. Sa posibleng paglala ng kalusugang kalagayan ng leader ng China, lalo din lumalala ang mga pangyayari sa China tulad sa ekonomiya at mga trahedya. Tila suki na ng kalamidad ang nangyari ngayong taon sa China, kaya kahit si Xi Jinping ay nakafocus na sa hagupit ng kalikasan. Nakaranas ng torrential rain sa Eastern China dahil sa bagyong Gaemi o Karina. Mahigit 300,000 ang inilikas sa banta ng baha at malakas na ulan. Sinuspende ang lahat ng public transportation. Ayon sa kanilang local media, ang bagyo ay umabot sa probinsya ng Fujian, China, na nakaranas ng matinding hampas ng hangin, matataas na baha at halos walang tigil na pag-uulan, at mahigit sa 280,000 na mga residente ron ang dinala sa evacuation center. Dahil sa banta ng masamang panahon, heavy rain naman ang naranasan ng Southern China. Mabuti na lang at papalapit pa lamang ang bagyo ay isinara na muna ang paaralan, public transport, pamilihan at iba pang establishmento. Sa lugar ng Wenzhou City, nagdeklara ng highest warning sa rainstorm at inilikas agad ang 7,000 katao. Alerto naman si Chinese Xi Jinping para pamunuan ang paghahanda at paghagupit ng bagyo sa kanilang bansa. Binilinan din ni Xi Jinping ang mga local authorities na maging handa at mabilis umaksyon sa posibleng idudulot ng kalamidad. Dahil kamakailan ay di na tinantana ng China ng iba't ibang kalamidad, gaya ng landslides, buhawi, matataas na baha at halos walang tigil na buhos ng ulan. Tumama ang bagyong Gaemi sa China noong Huwebes, July 25 bilang isang malakas na Category 1 hanggang Category 2 na bagyo na may tuloy-tuloy na hangin na 145 hanggang 160 pph. Ang napakalakas at matinding hangin ay naranasan sa mga baybayin ng Fujian Province, kung saan ang mga bangka ay nakaantabay. Ang malakas na ulan ay kumalat sa Fujian, Southern Zhejiang at Jiangxi provinces. Sa patuloy na pagbaybay ng bagyong Gaemi sa China, ay magdadala pa ito ng malakas na pag-ulan sa hilagang bahagi ng China tulad ng Henan, Shanxi at Hebei provinces na kamakailan lamang ay tinamaan ng marinding pagbaha. Sa nakalipas na 2 linggo, libu-libong tao ang nailikas sa iba't ibang lalawigan sa China kasunod ng mga nakamamatay na pagbaha at landslides na nagbara sa mga highway, nagwasak ng mga bahay at nagdulot ng malaking pinsalang pinansyal sa pagkasira ng mga pananim at livestock. Mukhang inuunti-unti ng pinapabagsak ang bansang China dahil bukod sa potensyal na pagbagsak ng leader, ay unti-unti din bumabagsak ang ekonomiya ng China. Nagkakaroon ng krisis ngayon sa bansa dahil sa lumulobong utang nito. Ang ratio ng debt to GDP ng bansa ay umabot sa 288% noong 2023. Isang senyales na maaaring nalulubog na sa utang ang China. Kapag nawala ng pera, hindi na masusustain ang mga pangunahing proyekto at serbisyo ng gobyerno na maaaring magdulot ng mas malalim na krisis sa ekonomiya. Ang kakulangan sa pondo ay maaaring magresulta sa pagbaba ng mga serbisyong panlipunan, pagbagsak ng infrastruktura at pangkalahatang pagkahina ng market ng China. Bukod sa lumalalang ekonomiya, sunod-sunod na trahedya din ang tumama sa bansa. Tulad na lamang ng sunod-sunod na bagyo, pagbaha at buhawi. Malala ang naging sitwasyon ng China sa sunod-sunod na trahedya na ito. Walang konkreto at opisyal na kumpirmasyon
tungkol sa kasalukuyang kalusugan ng presidente. Ngunit malinaw na kung totoo man, hindi ito isang magandang imahe para sa isang malaking bansang maraming kagitgitan. Kung totoo man ang mga haka-haka, malaking dagok ito para sa China upang panatilihin ang kanilang posisyon sa mundo. Totoo kaya ang mga isyong kumakalat tungkol kay Xi Jinping? Ano-ano ang magiging implikasyon nito lalo na sa ating bansa? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at share ang video. Maraming salamat at God bless.